Habang gumugulong mula sa sopa ang misteryosong bato ni Sylvia at unti-unting nagkakabitak, gulat na gulat si Arthur nang makita itong naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa hindi niya inaasahan, hindi pala ito isang ordinaryong alaala o kristal, kundi isang itlog. Pagkapisa ng itlog, lumitaw ang isang maliit na itim na dragon, nakatingin sa kanya ng may pagkamausisa. Hawak niya ito ng marahan sa kanyang mga kamay habang iniisip kung totoo ba ang nangyayari. Isa kang dragon, di ba? Tanong niya. Sumagot ang nilalang ng masayang cue na ikinatuwa ni Arthur. Ngunit biglang kinagat siya ng munting dragon at nag-iwan ito ng marka sa kanyang kamay. Laking gulat niya nang biglang marinig sa kanyang isipan ang salitang mama. Inikot niya ang kanyang tingin, naguguluhan kung saan nanggaling ang boses, at natanto na ang dragon ang nagsabi niyon gamit ang isipan. Sinubukan niyang itama ito at sinabing, lalaki ako, kaya papa na lang. Lalong namangha si Arthur nang ulitin ng dragon ang salitang papa na may masayang ngiti. Pinangalanan niya itong Sylvie bilang pag-alala sa ina nitong si Sylvia. Habang hinihimas niya ito, naramdaman niya ang isang matibay na koneksyon sa pagitan nila, isang emosyonal na ugnayan na dulot ng markang iniwan ng kagat. Naisip niyang, sa murang edad na 8 taon, may tatoo na siya at isa ng ama. Sa isip niya, talagang rebelde na siya. Kalaunan, nakatulog si Arthur sa pagod, ngunit nagising sa gabi nang marinig ang isang tunog. Bumangon siya agad at nakita si Tessia na hawak si Sylvie. Noong unay nabigla siya. Pero agad siyang nakampante nang makilalang si Tessia lang pala. Manghang-mangha si Tessia sa munting dragon at tinawag itong napaka-cute, habang umiiyak si Sylvie sa isipan ni Arthur, humihingi ng tulong at tumatawag ng papa. Tinanong ni Tessia si Arthur kung talagang nakakapag-usap sila ng dragon sa isip. Medyo naiinggit siya at sinabing, siguro kung kaya ko rin siyang kausapin, magugustuhan niya rin ako. Tumawa si Arthur at sinabing baka mas magustuhan siya ni Sylvie kung hindi siya tumitig dito na parang mandaragit. Inilalarawan ni Sylvie ang pagkairita niya sa pamamagitan ng panggagaya kay Tessia. Habang naglalakad sila, nakita nila si Varion, ang lolo ni Tessia. Masigla itong ipinakilala ni Tessia kay Varion bilang bagong alaga ni Arthur. Nang makita ni Varion si Sylvie, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Bibrat. Ikaw. Iyan ay. Halos hindi siya makapaniwala at sinabing baka maagang mamatay siya dahil sa lahat ng gulat na dulot ni Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur kung paano napisa si Sylvie at ang kakaibang koneksyon nila. Ayon kay Varion, ang mga nilalang na tulad ni Sylvie ay karaniwang napipisa lamang kung may presensya ng kanilang kauri.